Hello mga kayugyugan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na ang bagong show na inyong aabangan tuwing Miyerkules ng gabi. Ito ang bagong tambalang inyong kagigiliwan. Tambalang magiging katuwang ninyo para sa inyo, Libangan at Kalusugan! Ako nga pala ang inyong lingkod. May kuya ka na, may coach ka pa. Kuya Coach EA! Ako naman ang inyong kaibigang fashionista at mahilig pumunta kung saan-saan dahil mahilig ako makipagtsikahan. Ito naman ang inyong VP Sinclair at kayo'y nanonood ng It's Your New Choice! At para pasahin tayo ngayong gabi, let's all welcome the Napagod ulit ako ngayon, partner. Iba talaga ito, maghapon na to. Iba. Dahil kasama natin ang ating Puwersa family. Yes! Say hi! Yes. Say hi, Puwersa fam! Yeah! Hi po! Ayan, di ba partner? Siyempre, Hi! Ako, rinig na rinig ang boses. Good evening! Ayan! So ito ang ating mga Puwersa family. Nakasama namin ngayong hapon na to para pasayahin tayong lahat, partner. yes! At partner, bago tayo makalimutan, no? Siyempre, magandang gabi po sa inyo mga kayugyugan sa mga Yes. nanonood. Please, like, share this video para po mas marami tayong maabot dyan. Yes, nako, Yan. grabe. Magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood. At this is our episode 2 of Two. It's Your New Choice! Yes! Episode 2 na tayo. Episode Teka, 2 na partner. kami. Yes, partner. Baka makalimutan mo. Oh. Para nabalitaan ko, meron ka daw in-interview sa iyong Oo. unang episode Yes. ng Kamusta Kayugyugan. Actually, Balitaan partner. mo naman ako. Yan, alam mo ba itong in-interview ko na to? Kilalang kilala yan Wow. sa TikTok. Sige. Grabe, bago ko siya ma-interview at makilala ko yan, alam mo bang isa akong fan yan at ako'y Wow. sumusunod lang sa kanya. Okay. At nagkaroon tayo ng opportunity na ma-interview siya. Gusto niyo bang mapanood? At kung sino talaga tong Sige. aking interview na to? Kayo, Excited gusto na nyo ba ba kayo? mapanood? Yes, Ayan. excited So, na? dahil Okay. pare-pares tayo na-excite, direct, roll, BDR. Kamusta kayugyugan? Magandang araw sa inyo. I'm so excited sa mga makakasama natin today. At alam nyo, kilalang-kilala nyo siya. At sino nga ba sa inyo ang hindi marunong mag-TikTok o hindi alam ang TikTok? Alam nyo ba ang ating bisita for today ay isa sa 100 Pinoy top TikTokers?
Oh my God, I'm so excited na ma-meet siya. At nandito tayo ngayon sa studio niya. Tara mga kayugyugan, samahan ninyo ako. Hello! Hello! Welcome to my studio. Yes! Nice here. Tara! Grabe, ang ganda naman ng studio mo, Coach Ann. Thank you. Ito yung nakikita ko sa TikTok. Yes, my ito God. yun. So, And Coach Ann, ako, bago ang lahat, can you please greet our mga kaibigan? Yes, thank you ha. Salamat din sa pagpunta dito sa aming studio. So yes po, it's Studio 50H sa Pasig City. Ayan, and first gusto ko lang din bigyan ng isang magandang healthy 2024 sa lahat ng ating mga kayugyugan dyan. I am Coach Ann, Fit Mom Project PH. Ayan po. Naku, Coach Ann. Grabe, no? So, nabanggit mo kanina, yung 2024. Yes. Ang dami-dami mga mommy out there na talaga namang nag-gain ng kanilang weight. Pero bago ang lahat, paano ka ba nag-umpisa dito sa fitness? And ano ba ang naging inspirasyon mo? Siyempre, hindi tayo mapupunta sa fitness kung wala tayong inspiration, diba? So, ano ba yung inspiration mo para ipagpatuloy mo to na I think for how many years mo na dito ginagawa? Yes, SBC. Ano po yun? 10 years na rin, actually. Nagsimula siya, and I'm sure makaka-relate ang maraming mga nanonood sa atin today kasi nag-start lang din siya with my own fitness journey. I was actually overweight back then, so tinry ko lang din talagang mag-lose ng weight noong time na yon. I am just really grateful kasi nakahanap ako ng isang trainer, isang coach, and at the same time, nakahanap din ako ng community na magsusupport sa akin. So after pregnancy, so I've lost a total of around 60 pounds before and after pregnancy na yon. And na-realize ko na lang na siguro kaya ako na-lose lahat ng yon, kaya ako nagkaroon ng ganong coach, ganong support system kasi in the future, yun pala yung magiging purpose ko. Wow. So paying it forward, I really want to help more women, more moms, and of course husbands and the family na rin to have a healthy 2024. Focusing on, of course, fitness and of course, proper nutrition din. So parang nagiging inspirasyon katuloy ng mga mother out there, Ayan, diba? thank you. Para hindi nagiging kakulangan na ikaw ay isang naging mommy, na ikaw ay naging mataba before because of the pregnancy, but as well, nagiging nakikita mo na kahit para tumaba ka, kaya mo pa rin back into shape. Oo naman. My God, look at your body! Like, parang sigan, diba? Sino magsasabi may anak na si Coach Ann? Ayun, malalaman na lang nila pag nanonood sila ng mga TikTok videos. Yes, so ganyan. I think yung mga followers mo dyan sa TikTok, imposibleng hindi nyo kilala si Coach Ann at hindi mo kilala ang kanilang family. Saka gusto ko rin din i-inspire yung mga moms out there na never forget to take care of yourself. Kasi importante yun eh. When you say self-care and self-love, it's about finding or making time for yourself, whether exercise or dancing, find things that you love para wag mo kakalimutan yung sarili mo. Naintindihan naman natin na marami tayong kailangang alagaan, marami tayong kailangang asikasuhin sa bahay, pero at the end of the day, make sure na masaya ka, na happy ka, saka all good ka inside and out. Correct. So, yung mga mothers dyan, naninig sinabi ni Coach Ann. So, beside from that, ano ba sa tingin mo ang maipapayo mo sa mga kayugyugan natin mga mothers na nanonood ngayon at nahihirapan silang magpapayat o kaya ma-back into shape yung kanilang mga pagpapasexy nila after eating all this holiday season, di ba? Oo naman. So, ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Kasi ngayong episode namin, ang topic namin ngayon is about the bicep. So, can you give us them some tips? Sige. So, of course, Happy New Year muna sa lahat. And I'm sure nag-enjoy naman tayo lahat talaga sa holiday festivities. Yes. So, siguro, let's start muna with, i-identify mo muna kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari for this year. You have to set your goals. Not just New Year's resolutions, but ano ba yung gusto mo mangyari for 2024? For some of us, they want to lose belly fat. For some of us, they want to lose the overall weight. Pero I think isa rin sa mga nagiging challenges ng mga momsies natin dyan is yung braso. Di ba? Gusto mong makapag-sleeveless, makapag-crop top, gano'n. Pero wait lang, malaki yung braso ko. So, marami kang pwedeng gawin talaga ng mga fitness activities. Pero, like kunwari, mamaya i-demonstrate natin yung mga workouts para doon, focusing on improving your
upper body. No? Aside from yung chest, yung back, upper body din, pati rin yung biceps natin. So, mamaya, sa mga tips ko, na isi-share ko sa inyo, yun, may enjoy nyo lahat yun, na marirealize nyo rin na pwede mo rin talaga siyang gawin sa bahay. And the moment you identify kung ano yung goals mo, set a timeline. Dapat may time frame. Correct. Kasi parang, alam mo, kung gusto ko after 3 months, 1 month, or 1 week, dapat payat na ako, or may goal May ka goal. na Mabawasan na. Oh, you can actually measure your arms, yung tinatawag natin arm circumference. Okay. Pwede mo siya i-measure, no? By January, ito pa yung sukat. And then, by gawin mo siya ng at least every 90 days na measurement, para makita mo din talaga yung transformation mo, especially if you know that you're already doing something. So, identify mo yung... hindi lang yun, yung program na ginagawa mo is tama. Correct. Ayun. Para din ma-measure mo kung meron ka ba kailangan ma-improve or ayusin or baka kailangan pa mas bigyan ng mas focus dun sa certain body parts na gusto mo mas mag-improve pa for this year. So, at least every 90 days, magagawa mo ng solution or yung mga steps to improve yung ginagawa mong journey para sa sarili. Oo, napaka-importante talaga. Gusto ko yung narinig ko sa'yo eh. Kailangan you set the goal. Yes. Diba? Alam mo kung ano yung gusto mo na mag-goal mo in that particular time frame. Hindi pwede yung sasabihin ko na I want to pumayat. Oo, kailan. Pero you're not doing anything. Yes. Diba? So, you have to tell yourself, gusto mong pumayat. So, that's your goal. So, tapos nun, you tell yourself, kailan. Diba? And at the same time, pwede mo rin lagyan ng amount o gaano karami. For example, if you're trying to lose weight, gaano karaming weight yung gusto mong ma-lose. Pagdating naman sa arms, kung nasukat mo na siya, ilang inches or centimeters off yung gusto mong ma-lose sa braso mo. So, yung mga ganong numbers, kailangan mo rin talaga siya i-identify. So, you set your goal, and then you set your timeline, and set your numbers also. Yun, malaking tulong yan. Nako, grabe. No? Ang dami natin natutulang sa mga kayugugan. Tandaan niyo ang mga tips na binigay ni Coach Ana. Dapat magsaset tayo ng goals kung ano talagang gusto nating ma-hit para gusto talaga natin back to shape ang ating mga katawan para sa sarili natin. At the same time, para na rin sa ating mga mister. So, para naman sa mga kayugyugan na nating mga nasa bahay. Alam naman natin, karamihan ng mga mommies at ibang mga empleyado na wala na talaga silang time to go to the gym. Actually, yan yung piece struggle namin talaga. Totoo yan. Yung time. Totoo yan. How you really wanted talaga magpapayat. Ang gusto mo sa isip mo, pero wala akong time. Pero I know you have some tips, Coach Ann, sa mga kayugyugan natin dyan. Ano nga ba ang pwede nating magawa na nakakapag-exercise sila even they are at home at mahihit pa rin natin ang ating mga biceps without the machine. Yan. Thank you. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa Studio 50H para ma-demonstrate namin sa inyo yung iba't ibang mga arm workouts na magpa-target ng iyong biceps using different equipment na makikita mo na naman talaga sa bahay. Una, pwede natin gamitin ang ating mga towels or yung mga tuwalya. Pangalawa, pwede ka rin naman gumamit ng resistance bands. Yes. Or pangatlo, pwede ka rin naman gumamit ng dumbbells. Okay, so simulan na natin siya. For the towels, by the way, I want you to make sure na naka-twist yung iyong towel. And always make sure din na whether you're using the towel or you're using the resistance band, lagi siya nakahapak. Okay, lagyan mo siya ng resistance. So, first workout na gagawin natin, we're going to do dumbbell curl. Okay, paano siya? You want to put your palms pataas. Okay, sa lahat kami hawak ng towel, nakataas yung iyong palms. Sa lahat kami hawak ng dumbbell, palms up. And same thing with our resistance bands, palms facing up. We're going to do it full range of motion starting from our lap, all the way towards your shoulders. Inhale up and exhale down. Okay, again, tuloy-tuloy. 1. Let's count up to 10 for this, right? Siguro mga kaibigan, sabay-sabay tayo mag-relax. That's the third. Count with me. 4, 5. Very good, very good. 6. Inhale up, exhale down. 7. Very good. 8. Last 2. 9. And 10. So, very good. Naramdaman niyo ba? Yes, oo. Parang konting burning sensation dito sa ating mga braso. So, kapag nakakaramdam ka na ng malay, don't worry, hindi yan nakakatakot. You have to do simply shake mo lang ng konti yung braso mo, or pwede mo rin siyang isin-isilin para mamassage ng mga konti. Okay, so, ready na ba kayo mag-proceed? Yes, ready. Okay,
Yung pangalawa naman natin gagawin is, aside from dumbbell curl, we're now going to do hammer curl. So imagine, meron kang hawak na martilyo. Yung dumbbells, kanina your palms are facing up. This time, I want you to twist your wrists so that yung palms mo nasa facing each other na siya. Okay? Yung fists mo are facing each other. So, paano naman sa iyong towel? All you have to do is simply put your hands facing each other also. Okay? Basta make sure to keep the tension there. Okay? For the towel and for the resistance band. We're going to do this again 10 times. Full range of motion from your lap to your shoulders, starting with, ready? 3, 2, 1, let's go. Last one. Inhale up, exhale up. 3, count with me, mga pwes ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And malinaw, kamusta? Kamusta ang iyong biceps? Kaya naman, nararamdaman ko na siya sa aking mga biceps. Ayun. Yes, grabe, no? Iba yung tension talaga habang ginagawa. And ito yung pinakamaganda ha. It's really very fun also if you are doing it together. Diba? That's the thing, you're having a community kasi na Yeah, that's good. sama kayo, di ba? Pwede kayo magbilangan, pwede kayo magsigahan. Yeah, habang naggaganyan, nagkukwentuhan kayo ng mga kapitbahay. Ay, pwede ba yung kayugyugan? You still have time to exercise. Yes. So, ready na ba kayo sa ating pangatlong workout? Yes, ready. So, this time naman, we are now going to hold. So mararamdaman talaga yun yung full tension dito. So, I want you to have your dumbbells facing up again. If you have your dumbbells. And for the resistance band, I want you to have your resistance, your wrists facing up also. Naka-close face tayo. For the towels naman, I want you to make sure to keep your wrists facing up also. Keep the tension there. Again, we are going to count to 10 seconds. Makakayugyugan. Handa na ba kayo? Handa na! Hey! 3, 2, 1. Let's count up to 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And release. Very good. Palakpakan nyo naman. Yay! Grabe! So, nakita nyo, there you have it. 3 simple workouts. Marami kami mga options na para sa inyo. Kaya sigurado magagawa nyo na yung mga For the Phone Arms program nyo sa inyong mga bahay. Ilang repetitions natin dapat gagawin ito para ma-meet mo talaga yung tamang number of exercise Yes, so for your you can bicep? do this one 15 repetitions and then 3 steps. Or minsan, ang ginagawa ko din, kung medyo nahihirapan ka doon sa pagbibilang, minsan nalulost ka, you can really play a very nice dance music. Oh. Doon sa library natin, sa ating Puwersa Fitness, marami doon. So habang napapatugtog ka, isang kanta, okay, isang routine. Oh, So that's around yes. 3 to 4 minutes. So isang buong routine, gano'n na ginagawa. Ganun ka lang, okay? So yung buong kanta, kung nakaganon ka, Coach Ann, yeah, for 3 minutes, maganda na yun, ha? Okay, and of course, don't forget to rest as well in between, especially if you feel fatigue already on your body. Yun ang pinaka-importante. Kasi diba, yung iba, ang ginagawa nila, dahil sobra yung eagerness nila na mag-workout, even they feel already na pagod, they will just keep on doing it. Mali pala yun. Oo, kailangan pa rin, binibigyan mo pa rin ng enough time to rest yung different muscle groups. So, gaano kahaba siya dapat na nagre-rest ka na in between of each exercise for your biceps? Ilang minuto dapat ang in-between natin? Ideally, dapat mga 15 to 30 minutes of seconds of rest lang. Okay na. Yeah, 15 Basta to mawala na 30. yung feeling na nangangawit siya, ready to go ka na ulit. 15 to 30 seconds, mga kayugyugan, na dapat daw meron tayong in-between rest para mas latong ma-relax naman yung ating mga muscles at hindi siya magkaroon ng fatigue ba ang tawag doon? Muscle fatigue. Okay. Kasi ano bang mangyayari pag nagkaroon ka ng muscle fatigue, Coach Ann? Well, syempre, hindi makakapag-recover ng maayos yung muscle groups na tina-target mo, so sayang naman din yung exercise. So, always remember, whenever you work or you work out, dapat meron ka rin equivalent na rest and recovery for that particular muscle. So, give it time to recover and heal it. Wow! Ganun lang pala yun, Coach Ann. Pwedeng-pwede na pala ako mag-exercise. Kahit nasa bahay at nasa loob lang ako ng bahay, no? Na kahit wala palang machine, kaya ko palang lumiit ang aking biceps. So, akala ko, oo nga pala, no? Ganun lang pala yun. Mahihit mo na yung biceps mo ng ganun lang. Yes. And with or without equipment, marami ka talagang pwedeng magawin mga fitness activities na magta-target ng iyong arm muscles or yung biceps.
So, Coach Ann, ibig sabihin, walang reason para hindi sila makapag-fit kahit nasa loob ka lang ng bahay. That's true, yan. So, the best way talaga, the best time for your exercise is the time that you say yes to yourself. Yeah. Remember, lahat ng ginagawa mo na to, para din yan sa self-care and self-love. Wow. Thank you so much, Coach Ann. Grabe talaga yung mga tips na pinakita natin at i-share natin sa mga kayugyugan. So there you have it, mga kayugyugan. Coach Ann, meron ka pa bang gustong pasalamatan or i-promote sa ating mga kayugyugan na nanonood ngayong hapon? Of course, gusto ko naman dito magpasalamat sa entire choir sa FitFam for having me here in your show. Yes, it's our pleasure. Sobrang excited din ako makita kayo soon sa ating mga yugyugan sa iba't ibang lugar. Ayan. And of course, thank you for following me also in my socials, FitMom Project PH, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, and even sa Facebook. And of course, my growing team of Transformations PH. Ayan, hello sa inyong lahat. Nako, maraming salamat, Coach Ann. At pinag-ulangkan mo ang aming imbitasyon na ma-feature ka namin this afternoon para sa ating mga kayugyugan out there. Ikaw ba'y may gustong malaman, nag-iisip at nagtatanong? Minsa'y nalilito? Kayugyugan, eto si SBC, laging magsasabing, kamusta, kayugyugan? Wow! Asin wow, partner. Ang daya mo, ah. Hindi mo ako sinabihan. Yes. Alam mo naman na gustong-gusto kong maka-TikTok yan si Coach Ann. Oo, nag-TikTok kami eh. Hindi mo man lang sinabihan na pupunta ka sa kanya. Wala ka, parang busy ka yata doon, partner. anyways, mas maiinggit ka Bakit sa nakasama naman? ko. Mhm. Hindi ka Kala mo talaga ba? magpapatalo sa ginawa ko, Aba, ha? syempre. Oh. Dapat dito sa It's Your New Choice, dapat laging level up. Siyempre. Yeah. Ikaw ba naman magpapatalo? Coach EA to? Siyempre. Oh. Ano naman yan? Huwag na nating patagalin pa. Hindi na kita. Ako na-excite takimin tuloy ng- ako. Yeah, pati krimen ng kung ano pa. Eto na, direct roll BDR. Yes. Hello mga kayugyugan. So nandito tayo ngayon sa Jaime C. Velasquez Park na matatagpuan dito sa Makati City. Alam niyo ba kung bakit tayo nandito? Nandito tayo upang bisitahin ang ating unang guest para sa ating Talasayawan episode this day. So ngayon, samahan niyo ako. Tara! Come on. Hot, sicker than your average. Papa twist cabbage on instinct. Niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there every night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Okay mga kayugyugan, so nandito tayo ngayon kasama na ang ating special guest para sa ating unang episode ng Tala Sayawan. Hindi ko na pahabahin pa ang aming kaibigan, kapatid, Paul Ligayo. Yes, thank you. Hi everyone. Ang purpose ng Tala Sayawan segment is para may pakita natin sa mga tao na ang pagsasayaw ay hindi basta-basta. Yes. It can help sa ating pamumuhay or sa ating status or something like that. Gusto natin ipakita sa tao na sino nga ba si Paul Ligayo. Well, una po sa lahat, ako ay tao lamang. Na ginawa ko lang naman yung best ko sa kung ano man yung naging direction ko mula nung high school po ako. Wow. Yeah. Pero kung pupunta po tayo dun sa kung paano ako nagsimula magsumayaw. Yeah. Dati po kasi hindi ko gusto sumayaw eh. Oh. Kasi lumaki akong homophobic. Kaya Okay. kung ano po yung na-associate ko sa pagiging bakla, hindi ko po gusto. Kaya kasi nung maliit na bata ako, lagi akong kinakatcall ng mga matatandang lalaki. Okay. Kaya po nagkaroon ako ng parang galit sa mga bakla. Okay. Honest lang po sa honest. Okay. Yun po yung nangyari sa akin nung bata ako. Okay. Kaya po may lumaking galit. Kaya po tas na-associate ko po yung sayaw
sa pagiging bakla. Tapos, so parang yung lahat ng mga kaibigan ko pala dati na mga lalaki din, tapos inaasar ko sila, bakla ka, sumasayaw ka. Ganun. So ibig sabihin, Hater ako, hater. Hindi ka naging into dance kasi ang feeling mo, kapag sumasayaw, bakla. Something like that. So, hindi mo siya pinasok dahil ayaw mong maging ganon. Dahil yun yung nasa mindset mo. Totoo po. Yeah. Wow. So, how come na naging ngayon? Kasi, alam naman ng mga kayugyugan natin na isa kang kilala sa industriya ng pagsasayaw. Yes. Not only local, Yes. but international. Kasi, mamaya, malalaman nyo kung bakit, ha? Opo. So, ngayon, ang tanong natin dito, so, syempre, naisabi mo na kung paano ka nagsimula. Sino ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon para sumayaw? Meron po akong mga teammates noon. Marami sila. Okay. Ito po yung sa high school pa lang po ako sa Makati po. Nakita kong ginawa nila yung pinaka mukhang lalaking lalaki, which is a flip. Okay. Backflip, backtop. Yun So, po. something So ako like that. para, ang angas nun. Pag inaral ko yun, magkaka-crush sa akin yung mga babae. Basta po, sobrang yabang ko dati. As in, promise. Talaga, parang ganyan talaga eh. Actually, Toxic yung po ako mga yung kabataan dati, kaya sila sumasayaw kasi maraming chicks. Opo. Yun kasi yung talagang mindset ng mga dancers. Kailangan pogi ka, papogi ka. Yes. Pag sumasayaw ako, marami akong chicks sa likod ko. Yun talaga naman actually. Ngayon, ang gusto ko lang naman syempre itanong, nagkaroon ba ng pagkakataon na meron sa yung pumigil or naging rason para huminto ka sa pagsasayaw mo? Ito na po, nangyari na po itong sagot ko, yung isa sagot ko po, ito yung nangyari na after a decade na of practicing dance. Tapos na-realize ko po, nung andun na po ako sa point of career, na nasanay na po ako somehow na mag-compete, both locally and internationally, and also to coach and to choreograph sa iba't iba pong parte ng Pilipinas at ng mundo. Nagkaroon lang po ako ng rabbit hole, kumbaga, yung alam mo po yung isang gabi na parang ito ba talaga yung gusto ko. Gusto ko lang po talaga yung environmental conservation. Bata pa po ako. Sobrang grabe po ako sa nature. Bago pa po ako sumayaw. So, nung na-reach ko na po yung point of ng career ko na po na yun, parang nung nangyari po yung gabi na yun na tinanong ko po yung sarili ko sa lahat, sino ba ako, ano ba talaga gusto ko yun. Parang dumating ka na sa time na parang okay na ako dito. Ito talaga gusto kong gawin. Hindi po siya nangyari na parang okay na ako ganun. Hindi, parang marami pong gabi na ganun eh. Talagang pinag-isipan mo. Opo, parang as in, balik-balik matagal. sa'yo yung katanungan na ito ba talaga ang gusto kong Mga gawin? 2 taon ko po pinag-iisipan yun. So, nabanggit natin, syempre, at totoo naman yan, laging may hadlang. Ako nga, honestly, dyan ang focus ko talaga. Yung hadlang na yan. Kasi, isang naging challenge sa akin yan. Dahil nung bata ako, lumalaki ako, lagi kong maririnig, bakit ka sumasayaw? Wala kang mapapala dyan, wala kang ganyan, di ba? Sa'yo naman, ang nangyari sa'yo is yung utak mo na, ito ba talaga ang gusto kong gawin? Okay na ba ako dito? So ngayon, ang gusto kong malaman, is there anything na may pagmamalaki mo na na-achieve mo dahil sa pagsasayaw? Well, hindi naman po ako nagkaroon ng gold medal ever sa international level. Pero po, yung pinaka may papagmalaki ko po is yung connection na meron po ako sa mga naging estudyante ko po sa Indak. Sa pagpatuloy mo mag-compete at nakakatikim ka ng mga medalya po. Hindi siya pumapantay dun sa pagka nakikita mo na pong ginagamit yung skill mo at nahuhone ng isa pang estudyante. Yun pa rin talaga eh. Nakita ka ng isang bagong Paul Ligayo. Opo. Mas achievement yun right? And mas gumagaling sila kaysa sa'yo, para mas natutuwa pa po ako sa gano'n eh. Achievement talaga yun. Opo, Kasi bilang coach, kasi yun mo, nakikita mo merong dahilan bakit ka nandito. Yes, yan. Hindi Yes, yung yes. para lang magpa-cute. Opo, mas may internal grabe yung Makes internal. sense. Bilang Paul Ligayo, ano yung magandang words na masasabi mo sa kanila to make them more inspired to dance? Kung mahal mong sumayaw, para siyang hinga eh. Pwede mo siyang gawin kahit saan. Kahit may kasama ka, kahit ikaw lang mag-isa. True. Mamahalin ka ng sayaw kung mahal mo rin siya. At mas lalo pang mamahalin mo yung sayaw dahil it brings you to the right people. Your teammates, your family, yung fam na tawag mo ngayon or yung crew mo na that goes years and years and years. Kayo po, grabe kayo, di ba? Parang years and years kayo pa rin kasi yun yung bond na binigay sa inyo ng pagmamahal ng sayaw. Sa sayaw. Sa sayaw.
Sa long term kasi, yun lang talaga eh. Kailangan mo lang embrace. Yes, Right? embrace lang Kailangan mo talaga. siya embrace. And everything will follow. Everything will follow. Anyways, kahit naman saang bagay, pag hindi mo siya in-embrace, hindi mo minahal, Yes. makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng inep, makakaramdam ka ng disappointment. Kasi, wala dun yung passion. Wala Yes. dun yung pagmamahal. So, Yes. alam nyo na, mahalin nyo lang, and then Mahalin everything nyo will follow. Isa pang katanungan, sino na ba si Paul Ligayo ngayon? Okay. So, Coach Reef na po. Bali Coach yung ano. Reef. Oh, yan, Yes. tamo. Pati sa pangalan, hindi ko na rin na hindi na ako updated. Okay, Coach Reef. Yes, Yan. yes. Thank So, you. ano ang pinaggagawa or pinagkakaabalahan ni Coach Reef? Okay, so si Coach Reef, first and foremost, ginamit ko lang yung unique name ko na binigay sa amin ng mga magulang namin. Coach Reef is a breathwork and performance coach. Yes. So, nagde-design po ako ng mga self-regulation and self-enhancement tools na breathwork para po ma-achieve ng mga tao yung peak performance nila and ma-maintain yun and to achieve their healthiest, most confident self. Alam mo, ikat kita dyan Tama-tama. Dahil alam mo ba, ang topic natin ngayon dito sa Talasayawan segment natin is about proper breathing. And then you are a coach of breathwork in Yes. the Philippines. Yes. Right? So, alam nyo mga kayugyugan sa mga nanonood dyan, this will be one added knowledge or skills na pag natutunan natin, malaking maitutulong sa ating career bilang Yes. coaches. Yes, yes. Sabi niya nga kanina, para tumagal tayo sa performance. Not only for performance, kung nagtuturo ka ng 1 hour na klase, imaginein mo yun, no? Kung tama at alam mo yung tamang paghinga, baka kaya mo tumagal ng 3 oras. Tama? Yes. So, Take it mas away. i-ano mo pa sa amin. Sure. Mas i-ano mo sa elaborate mo pa sa amin yan. Okay, so Gusto kong matutunan yan. bigay po natin yung kotse. Okay, coach. Ang kotse, as opposed to sa ating mga tao po, ang engine, Okay, makina, ay yung lungs. now. Na yung combustion lang. Combustion. So, kung kunyari nagwo-workout tayo, push-ups, ang ginagawa natin sa kotse, parang pinapaganda natin yung katawan ng kotse. Pero yung makina, which is yung sa breathing, yun po yung tinatrabaho ko para sa mga atleta at para po sa sa mga tao. Dancers, performers. Yes. So, kung paano ka huminga, ibig sabihin, ganun yung performance ng makina mo. So, kung kunyari, ngayon po, titingin ako ng isang estudyante or ng coach, alam ko na kaagad kung ano yung, may idea na po ako kung ano yung problema niya. Or kung kunyari, stress siya, alam ko na kaagad. Opo, nakikita ko na kaagad. Para ka ng scanner. Medyo. X-ray ka na pala. Dapat pala supportahan natin tong bagong to kasi this will be a good help para tumagal ang isang athlete or ang isang instructor na sa karir nila ng pagtuturo. Yes. Tama? Yes. And even the performer. Yes. Hindi lang din po actually sa endurance, sa pagpatagal. Okay. It's more, it also can be self-regulation more than self-enhancement. Enhancement po, doon nalalaglag yung endurance. Okay. Pero yung self-regulation, performance anxiety, magpe-perform na tayo, dug yung puso ko, hindi ko maano. So makakatulong din to sa anxiety. Yes. Yun po yung beauty ng breathing. Alam mo ba na dito kami sa Puwersa, we have also a Sayaw Lunas program na gusto namin Sayaw ma-hit kasi yung mga hindi lang kasi siya sa abled person pati disabled person, yun yung target. Oh, nice. Nice. So, okay. Grabe ang science ng breathwork ngayon. Grabe yan. So, more explanation para sure. ng ating mga kaibigan. We cannot do anything without the breath. Yeah. We breathe while we do anything. If you try to hold your breath just walking, you're gonna faint. Unless you're doing it for training. What I teach to athletes specifically and for people who have anxiety, asthma, who can't sleep, yung mga stress, tapos yung mga nag-jitters, yung mga trauma din, at saka depression. Basically, sinasanay lang po natin sila doon sa tinatawag na air hunger. Air hunger is yung feeling po natin na kailangan nating mag-gasp for air. Kasi ang dami pong connection ng air hunger levels sa utak sa kung paano ka mag-respond to stress. So, kung paano ako mag-respond to stress, onti lang yung
kunyari, traffic lang, tas grabe na ako mag-respond, parang panic mode na ako kaagad. As opposed to dun sa taong parang na-train sa slow breathing, ganyan. Kung makita niya na same trigger, na, shit, traffic late na ako. Relax. Mas relax, mas solutions. Yun po yung mga studies na nangyayari just by breathing slowly. And ang dami pa pong exercises that target specifically, hindi ka makatulog, ito yan. Performance anxiety, ganito yan. Severe anxiety, ganito yan. Or meron kang kailangan mo ng mental clarity kasi gusto mo ng flow state, creativity, merong breathwork exercise for that. Kasi very big po ang breathwork sa neurology and physiology. Yun lang siya. So, napakalaking knowledge siya naman na, Sobra po. na dapat matutunan ng bawat athletes, coaches, Yeah. and so another training. Kami kasi dito sa Puwersa actually, naniniwala kasi kami na ang learnings kasi continuous lang. Yes. Diba? Hindi porket alam mo na to, okay na yun. Yes, So, yes. dapat willing ka to learn. Opo. So, this one, I have to do it. I have Yes. to learn it, right? Yeah, sure. So, Turo natin sa kanila. tama. Yeah. Turo natin sa mga PX. Yes. Yan, okay. Lahat po ng programa, kaya po siyang gawin within 5 seconds. Pwede po natin ituro yung isa. Meron po ako mga programa na 1 hour long. Meron po mga programa na weeks or months or ano. Depende po one-on-ones, groups, ganyan. Yun po yung tinuturo ko. Pero ngayon po, since sobrang recent lang, gusto ko po i-share na kaka-launch lang ng The Daily Breath. Wow. Yun po yung aking libro. The Daily Breath. The Daily Breath. Ayos, Yun po yung title ng libro. Para siyang yung daily bread. Yun po yung point. Kasi parang ano lang po siya, nuggets of breathwork. Para lang ano. So, ang isang pahina po ay isang ano lang, some wisdom, isang quote, tapos may breathwork. And then yung relevance ng breathwork para mas ma-enhance mo yung learnings mo sa wisdom na una mong nabasa. So, ayan mga kayugyugan. Meron ng Paul Ligayo Coach Rip na aklat ng pangalan ay title The Daily Breath. The Daily Breath. Wow. Yes. Ginawa ko yun kasi minsan ako din wala akong masyadong oras mag-meditate ng 20 minutes. Ganyan. So, ano ba to? So, available na ba to sa market? Yes, yes. Sa nasa ano. e-book lang or ano something like that? So, merong pong e-book. May e-book. Yes. Merong nasa Kindle, ganyan. Meron din pong paperback na ano. Okay. Andun po lahat sa website, breathworkphilippines.com/book. Pili ka lang doon kung anong gusto mo. May Audible, Yeah, sige. audiobook. I-ano natin sa kanila. Sure. Sige. Share mo sa kanila yung kung saan, sa page. Maganda yan kasi dapat malaman niya ng bawat Pilipino. Sure. Thank you for the space. breathworkphilippines.com/book. Pili lang kayo doon. Reserve your copy. May paperback, may ebook, may audiobook. Yun lang po. Piliin niyo yung audiobook, marinig niyo yung boses niya. Well, yeah. So, syempre, gusto ko magpasalamat sa iyong oras na binigay at hindi mo kami hinindaan. Salamat po, salamat. No, salamat din po. Kami dito. At sana, sa ulitin pa, makasama ka ulit namin dito sa Talasayawan. Okay? So, ayan po, mga kayugyugan. Sana po ay nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, at na-inspired kayo sa ating bisita na si Paul Ligayo. Syempre, Coach Rip. Thank you, Kuya Iay. Coach Sobra. Rip. Yan. At ito, ang inyong Talasayawan. Thank you, Kuya Iay. Yan, nako, grabe yun. Breathwork PH. Bagong-bago yun sa pandinig ko, ha. Ngayon ko lang narinig yun at marami akong natutunan doon, partner. Sabi sa'yo eh. At Nakakabili. nakita mo ang tsura. Yes. Diba? Nako, gwapong-gwapo. Nainggit ka rin. Nainggit din ako. Hindi ka talaga papataob, partner. Siyempre, dito sa atin na mga segment dito sa It's Your New Choice, ay talaga namang aabangan nila lagi. We make sure na may kapupulutan silang aral at may knowledge silang matututunan, di ba? Oo, yun naman ang importante, di ba? Hindi masayang kanilang oras sa panonood sa atin. True. Yan, partner. Oh. Nais ko palam sa mga kayugyugan natin na may isa pa tayong kasama Oo. today. Nako! Live here on studio. Live ko last week, napanood nila yung kanyang video. Yes. At tumulong siya sa isang matanda sa liblib na lugar. Ngayon, mga kayugyugan, makikita ninyo live na live Yes. ang aming Doc Ugel, ang aming bagong Board Board of of Directors ng na Puwersa Puwersa. Fitness. Yes!
Yan na. Oh. Doc Eugel. Doc Eugel. Hello po, magandang hapon, ay magandang gabi na po sa lahat po ng nanonood Yan. sa kanilang mga tahanan. Hello, Coach EA and Ma'am Sinclair, good evening Hello, po. Doc. Hello. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman, Mabuti. Doc. Masayang-masaya kami na nandito ka ngayon ng live Yes. para mag-share ka ng health tips and lifestyle tips sa ating mga kayugyugan na nandyan ngayon na nanonood. Yes. Opo, tama. Una sa lahat, Happy 2024 po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Happy 2024 po sa inyo at sa lahat ng tumatangkilik sa Euro TV. Punta na tayo. Let's start na. Yes, let's start. Kumusta naman kayo ngayon? Sa tingin nyo ba healthy kayo, mga sir? Healthy dahil nagka-cardio exercise, syempre, ang Yes. Puwersa Fitness. Pero syempre, hindi mo naman malalaman na healthy ka talaga dahil yung inside ang hindi natin nakikita. Actually, tama yan. So, let's put it in perspective, ano. Sabi po kasi ng World Health Organization, we will define health muna. It is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So, ibig sabihin, hindi lang yung wala kang sakit, hindi lang yung wala kang nararamdaman, masasabi mong healthy ka. Kailangan okay ang physical state mo, ang mental state mo, ang mental health natin, at yung pakikipagkapwa natin o social well-being natin. Yes, Yun ang napaka-importante. importante. So ngayon, ba't ko ba nasabi to? Kasi alam mo, marami sa atin dito kasi na yun nga, hindi na din siya talaga natin matatawag na healthy. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Na kulang na yung, by definition of health, hindi na sila ganun ka-healthy na tao. And nabanggit na rin naman natin yung aspeto na physical well-being natin. Ngayon kasi, very, very rampant na ang mga tao ay hindi na masyado nag-exercise. Hindi katulad po ng dati na galaw tayo ng galaw. True. Ngayon po, nagkaroon na po ng sedentary lifestyle or yung lagi na lang po nakaupo, nakaganyan. Kaya po, nagkakaroon po tayo ngayon ng dilemma at nagiging health, na po siya, health problem ang pag-upo. Tinatawag lang nga natin siya ngayon na sitting is the new smoking po, mga kaibigan. What? Sitting is the new smoking. Sandali. Wait lang. Hindi ako mahilig manigarilyo, kaya ayaw ko. Pero Doc, nakaka-relate ako sa sinasabi mo kasi beside po ako ay VP ng Puwersa Training Corporation, ako rin po ay isang empleyado. Ayan. So I'm working sa isang IT company and I've been Diba? sitting for almost 8 hours a day. Yan na nga. At ito, share ko po sa inyong lahat, Sabi, may isa po kasing pag-aaral, recent na pag-aaral po na lumabas nitong 2024 lang na nagsasabi na prolonged sitting at work is associated with a 16% higher risk of all-cause mortality and 34% higher risk of death from cardiovascular diseases. Ito po yung isa sa mga latest study from Taiwan. So, ibig sabihin, the mere fact na nakaupo ka na napakatagal ay magbibigay sa'yo ng karagdagang risk para ikaw ay magkaroon ng cardiovascular problem or worse, mapalala pa niya yung iba mo pang existing na sakit. So talagang napaka-importante pala na karamihan ng mga empleyado na they've been sitting for a longest time, dapat talaga, sila rin talaga yung mag-involve for exercise. Kasi, sige po. Kaya yung mga work from home, dapat maging aware tayo dyan. Kung maalala ko nga, Doc, maisingit ko lang. Nagkaroon ako ng interview or in-invite ako sa isang seminar, web seminar, para sa mga teacher ng Calabarzon. So, nagturo din ako ng mga stretching and mga exercise while you are sitting. So, alam ko, Doc, meron kanya. Ayan yung mga natin. At saka, isa pa, dadagdag natin, since ito na nga yung nangyayari, ang recommendation sa atin ngayon ng World Health Organization also is to have a physical activity at least 30 minutes po per day, 5 times a week. And 30 minutes. 30 minutes. For adults po ito. For kids, yung mas bata sa atin, at least an hour. Yung mga anak po ninyo, mga pamangkin, at least an hour of physical activity every day is very good. It will help lower your cholesterol levels. It will help you lose weight. It will help your blood sugar levels go low. And so many other things na health benefits niya. So kaya po kailangan, yun nga, ang mga tao, at least
30 minutes to 1 hour per week. 5 times a week lang. So it's like a minimum of 150, kung susumahin, 150 to 300 minutes per week. Okay? At Actually, malaking benepisyo Doc, na yan. maisingit ko na lang din. No? Tama yun na yung sinasabi mo 1 hour at least ang mga kabataan. That's why, sa Puwersa Fitness, create natin yung sayaw bagets, iwas gadget. Correct. Yan. At nabanggit na rin ni Ma'am Sinclair, ito nga, especially nakatarget kasi ito nga yung topic na to para sa mga employees natin sa bahay, yung mga nag-work from home. Yan, medyo sila din yung mga vulnerable at this time na lagi sila nakaupo. Yung mga office workers natin o yung mga kahit sales lady natin nakaupo lang lagi. So, kailangan natin gumalaw. Minsan, konti lang yung space o malaking space, pero kailangan natin siya gumalaw. So, ngayon, magtuturo tayo ng mga... Wow! Sample. Gusto ko yan. Nako, gusto ko yan. So, Magtuturo mga po tayo kayugyugan, ngayon. ha, Yes po. gawin natin at sundan natin Okay, yung tuturo tatawagin ni ko po Doc si Nugel. PX Den. Yun, PX Den, oh. halika po. Yun, oh. Mag-demo tayo. Dito po sa harap ko. Namili pa. Oh, Ayan po, oh. syempre. Yan. Oh. Ayan, kasama po namin sa Puwersa Family si Miss Den. Yes, Ngayon syempre. po, meron po tayong 4 na exercise. You can do this exercise anywhere. Nasa bahay ka, nasa park ka, nagtatrabaho, maliit yung space mo, malaki yung space mo, kayang-kayang gawin. Yes. So una sa lahat, gagawin muna natin yung tinatawag nating chin tuck. Bakit ka mag-chin tuck? Kasi Chin tuck. usually, di ba, yung pag mga nagko-computer or yung mga nag-cellphone, lagi kayo nakaganyan. Oo So nga. nagkakaroon na ng strain yung inyong mga leeg. Leeg. Tama yun, tama. Ngayon, dyan sa chin tuck po, ito yung na-correct natin yung tinatawag natin na forward head posture, yung laging nakaganyan. So, it's simple lang po. So, chin tuck. Sabay-sabay natin gawin. Ito lang po. Papasok nyo lang po yung chin nyo. Papalan. Op. And then labas. Op. And then labas. O, tingnan mo pati si Derek ginagawa. O, kayang-kaya. Ayan. Now, you will just do that for 10 reps for as many times that you like, pero at least minimum of 10 reps. So, that's one. Oh, mga ito na yun. misis, alam nyo na ha. Matutuwa si Mister. Correct. At ang pangalawa naman po, yung ating shoulder shrugs or with shoulder rotation. So what we do is we go up and down and rotate. Again, up and over and rotate like that. That naman pong exercise is used to mobilize or activate po yung mga scapula natin and also loosen the tension. Yung mga tension nyo po dito po, yung mga tension nyo po dyan, from the araw-araw na pagtatrabaho, ayan, mas okay yan. No? Pag iniikot nyo siya, Totoo yan, dahan-dahan. totoo. Yan. Okay? Ayan. Pagkatapos po, isa namang pong gagawin natin ay yung trunk mobility. So, ito twist po ni Miss Den, ilalagay po niya yung kanyang siko dito sa kanyang, yan. Tapos, ito twist po, ang up lang po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and the other side. So, you twist your body, and then you stretch lang as far as you can, as high as you can. So that trunk twist mobility naman po is for your thoracic and lumbar mobility and flexibility. Spinal decompression din yan. Para sa may mga back problems, yung, di ba, pag umuwi kayo, ang sakit ng mga likod ninyo. Yes, Yung mga naku. tipong kakaupo nyo yan, gans tatayo Naku, kayo. Doc, Ugel, same thing, not only sitting in the office, pati pagdadrive. Correct. Yung mga Totoo. yung mga Grab drivers, pwede po itong gawin. Jeepney drivers, bus drivers, lahat. Yan. Actually, tayo pwede natin gawin to. Kaya pagka para mas magawa nyo tong exercise na to, may apply nyo. Pag may inaabot kayo, Pwede. Mas Functional. maganda, di ba? Functional na ano natin yan. Oo. Tapos ngayon, at yung pinakahuli natin, ito, ang madali lang po, magdi-D4 po tayo. Now, you will push your hand dito sa inyong knee, and then push mo lang siya pababa hanggang kaya mo. So, pag hanggang kaya mo na siyang i-push, kung hanggang saan, yan lang. And then after that, you go forward. Bend forward po. 1, 2, 3, kahit diretso to ito, 5, 6, 7, 8, and then angat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, you go down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, 4 exercises, kahit Yes. sa ang space, nakita nyo naman po si Miss Den kung nasan lang siya. Ito lang po ang na-occupy niya. So, recap lang natin, chin tuck, pasok, labas, pasok. And then yung shoulder shrug with rotation. Yan, dahan-dahan. You can feel it. You can do clockwise and counterclockwise with this. Next is your twist, trunk twist, and then you reach, and then the other side. And then lastly, yung ating D4, other side naman Miss Den, para mas, ayan, para pantay. So you push it, push, and then you go down, 1, 2, 3, 4, up,
2, 3, 4. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayun po. At di sana po nakatulong po kami ngayon sa inyo. Pwede niyo po again gawin sa kahit saang lugar, kahit sino ka pa, ano pa ginagawa mo, kahit mamaya gawin mo na siya. Good. At saka remember, please do your exercise for adults 30 minutes per day, 5 times a week. Yes. At least, and then, or up to an hour, or sa mga bata, at least an hour po every day. It will give you great health benefits and more. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Grabe. Doc Eugel. Pwede ba kung wala pong anuman, pwede po magpasalamat. All those exercises po kasi ay galing po sa Fishare. It's a physical therapy clinic din po na kung saan din ako ay katuwang po nila doon as one of their consultants. So if you want to visit po, Fishare is located at the following branches, may BGC sa Santa Rosa and Alabang. Kasi doktor din nila ako doon. Yan. So, mga kayugyugan, alam nyo na kung saan matatagpuan ang Fishare. Fishare, tama? Tama? Yes. Okay. So, Tsaka, nasa BGC. Santa Rosa, Alabang, at saka sa MPR. MPR, yan. Grabe, no, itong hapon na to. Itong pwersa menu segment ni Doc Eugel, talaga namang napakasiksik, liglig at umaapaw talaga. Punong-puno ng bitamina, kumbaga. Kaya nga, grabe. pwersa menu. Alam mo Yan. ba, ngayon ko lang din nalaman, sa tagal-tagal ko rin na nagtatrabaho, ngayon ko lang din, Doc, nalaman niya, may mga ganyan palang exercise, diba? Na ngayong hapon na to, I think ang ating mga kayugyugan na nanonood ngayon ay talaga namang maraming natututunan. Sure. For sure yan. Dahil nga dito sa ating mga segment, dito sa It's Your New Choice, ay sigurado namang puno ng kaalaman at puno ng mga informasyon. By the way, partner, syempre, nandito na tayo sa Yugyugan na segment natin, Yugyugan di ba? segment naman. Bago yan, let's roll BTR para sa ating event of yes. the day. Yan. Watch it, mga kayugyugan. Pagkasabay parang tugtugin, nangangati ang talampakan. Sige na, party 'cause we wanna party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Let's go on. BB, sing SBC. Hello. Party ain't done. Party this party got started like one. It just begun. Big action. Pump up the volume, speaker blast done. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, pick up the ground. Play to make a sound, play to make a sound. That's why. Yes, that's why. Yes, that's why. First name Moto, last name Moto. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, I'm Moto in the house. Handa na ba kayo? I like the party, party. He like the party, party. They like the party, shake it, shake it. He like to shake it. Yeah. Somebody say ah. Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Say yeah. Ayan. Hayan, nako, eto na tayo, partner. Ang ganda ng event natin. Ngayon, dire-diretso na tayo sa ating PX of the Day. Sino ba ang PX of the Day natin? Ang PX of the Day. Siyempre, ito ang aking kaibigan na napaka-cute, napaka-kulit, napakaganda. Walang iba, kundi si PX Denden! Hey!
Nako. Wag na natin patagalin pa. So, PX Denden, paano ka nagsimula sa pagiging dance fitness instructors? Na-inspire po ako nung una kasi attendance ako. Tapos maraming nagsabi sa akin ng mga instructor na pwede daw akong maging instructor din. So, kaya nung pinush nila ako na maging instructor. Yun, pinush ko na po hanggang sa na-meet ko na yung puwersa. Kaya naging PX na po ako. Yes. Ano ba yung mga naging advantage and disadvantage mo ng pagiging isang instructor? Advantage ko po as a PX is Instructors, yeah. Instructors, Yung instructors, in apo. general. pwede ako magturo sa ibang community at pati na po sa gym. Yun po yung advantage ko. Oh, ano na may mga nakikita mo disadvantage bilang isang instructor? Sa tingin, wala akong nakikitang disadvantage po. Kunyari, sa family, meron ka bang nagiging problema sa time or something? Ayaw nila na ikaw ganon? or nagdi-discriminate sa'yo na instructor ka Noong lang? po, yung dati, karamihan naman family sa side ng na parang, at saka yung taga dun sa amin, parang hindi nila ako sinuport. Yun pala yung ngayon ko lang na-realize na yun pala yung disadvantage. Yes. So, sa ibang lugar pa ako, tinangkilik, hindi dun sa mismong lugar ko. Wow! Parang parehas ng story mo, Coach EA. Gano'n naman lagi. Kadalasan talaga hindi tayo tatangkilikin sa sarili nating lugar. Yes Mas po. magbibigay pa ng suporta yung hindi pa natin kakilala. Meron din naman po yung ibang mga Pero hindi naman naniniwala sa lahat. kaya. Hindi Opo, naman lahat. opo. Yan. Kaya thank you sa mga kalugar ko na sinuportahan ako. Okay. So, bakit ka naman nagpuwersa din? Hindi dahil sa magkaibigan tayo, yes po. ha? Opo. Kasi nakita ko po yung puwersa is, alam mo yung creator at saka yung mga officers ng Puwersa Corp is inaano kanila na family, hindi ka ibang tao sa kanila. Hindi sa pagiging magkaibigan namin ni Kuya EA at saka ni Ate Sinclair, kundi iba talaga. Feeling ko parang tahanan or alam mo yung mararamdaman naman natin lahat yun kasi ang dami ko nang napuntahang mga ganyan o mga group. Wow. Pero ang puwersa, iba magmahal talagang family. Maraming salamat. Yes po, kahit Maraming sariling mga problema naming mga PX, talagang andun sila. Kaya thank you po, Ate Claire at saka Kuya. Thank you. EA. Thank you din. Thank you so much din. Opo, No? welcome At po. kami, sobrang grateful din kami na naging kasama ka namin. Yes po. Hindi lang Yes. ikaw ay aming kaibigan, ikaw ngayon ay isa sa mga officers namin sa puwersa. Yes. Na talagang po. mga pinagkakatiwalaan namin. So, diba? Thank you. makikilala nyo pa ng husto si Denden pag chinek nyo po ang kanyang Facebook and TikTok, no? Yes Right? Yes po. So, TikTok account. Yeah. Pakisabi ang iyong Clarix TikTok account. PX po. Pakifollow po ng TikTok account ko. Clarix PX po ang Yan. naka-isa. Tapos, meron ka ba? Saan ka nila makikita? Saan ka nagka-class? Promote yourself. Okay. Ngayon, kakabalik ko lang po mag-class na tumanggap ng ibang class kasi naman, hindi naman lingid sa kaibahan sa iba na sobrang lala ng pinagdaanan ko. So ngayon, wag kang kakabalik ko umiyak. lang sa, kakabalik ko lang po sa class. So pwede ko pong Yes. Abangan niyo po ako guys every Tuesday and Thursday, regular class ko po sa Barangay Santo Niño at saka sa every Friday and Saturday, doon lang po sa amin, Uba Court. Uba Court. Opo. Okay. Tsaka, shout out po sa mga Yes. shout out ko lang po yung Team Pasay, si Ate Bern, Zaidi, Zoom Angels Pasay, Barangay 201, si Tita Nitz Akalim Alabero, Super Life Puwersa Ladies. Hi, Tita Malu. Thank you po sa support ng Puwersa. Ayan. So, dahil limited ang ating oras, kailangan nating i-discuss ang susunod pa nilang mga aabangan dito sa ating It's Your New Choice. Yes. Ito na ang aabangan nyong Yugyuga na Dance Challenge! Nako, very Yan. exciting. Okay. Yan. Ito, kung ikaw ay mahilig sa sayawan, sa yugyugan, bumuo ka lang ng 5 grupo at sumali ka na dito sa Euro TV sa It's Your New Choice, Yugyuga na Dance Challenge. Wow, ang Pero galing. syempre, kailangan 18 years old pataas. Siyempre. Pero pag 18 below, pwede naman. Pwede basta naman, merong basta may parental consent. yan. Tapos, okay lang kung all girls
all boys or mix, di ba? Yes, pwede. At syempre, Kailangan mag-register muna Oh, sila yan. sa It's Your New Choice natin na Yan. Google Sheet. Sa page ng It's Your New Choice, nandun yung link ng Google Form, magre-registered lang po kayo doon. Tapos, kokontakin na namin kayo kung makakasali po kayo. At doon natin isi-share ang music na gagamitin nila. Yes. At syempre, magkukumpit sila live Yes, here live sa here in the studio. TV studio. Yeah. Sino kaya ang Grabe. mga magiging una nating contestant? Let's see. Are you ready? Marami nang nag-message sa atin na they are all interested for that. Di ba? And then, of course, yung mga mechanics, please follow our It's Your New Choice page so you can also see ano yung mga mechanics namin para sa mga more details for this Yugyugan Challenge. Yes. Para updated kayo. At ang mananalo for daily is 3,000 pesos. Yes. And the consolation prize of 500. Yes. And then, syempre, magkakaroon tayo ng grand finals. Yung Yes. grand finals natin, I think we're gonna giving 10,000 pesos for our grand finals, right? Ito po ay magiging libangan lang natin. At the same time, magiging exercise nyo na rin. Yes. So, syempre, tawagin na natin ang Puwersa Fam dahil tayo ay malapit na matapos. Yes. Tawagin na natin. Doc Yuzel, sama Doc Yuzel, Yes. sama ka sa amin. Come on. Yes, and thank you so much sa lahat na nanonood ng Yes. Puwersa family, Mohicans family, Castro family. Syempre, ang Yes. Team Earls Car Ang Wash. Team Earls Car Wash. And eto'y Motoworks. Motoworks. Ayan. Yes. Syempre, ang Puwersa Scent. Yes. Ang aficionado. And ang suot puwersa. Suot puwersa. At Nako, ang Sir- gandang puwersa. Yes, of course. Hello, Sir Joel Cruz. Hello, Sir Joel Yeah, Cruz. si Clark Andrews as well. Shout from out kay Gerloxes. Dave Nucom, kay Mark Puri, Nash, EC. Sino pa? Yes. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nagko-comment, shout out sa inyong Sa inyo lahat. At Hindi syempre, po namin kayo birthday maisa-isa. bash ni PX Nas on Saturday. Yes. Kayo po ba, meron pa po kayong pasasalamatan? Ay, partner, Say hi na. sandali lang. Gusto ko rin mag-congratulate sa atin. Kasi Yes. nag-celebrate ka na last Saturday ng Yeah. 7th year anniversary in Thank you dance so fitness much. industry. Kasama ko ang Grabe. Puwersa Groovers Club. Congratulations Yan. din ang Puwersa Groovers Club for their 7th year. Yes. Grabe. Ang buong Puwersa, yung nakita nyo kaninang pina-play namin, yan po yung nangyari sa Metro Central Mall in Santa Cruz, Laguna. Ako, masaya ako dahil biruin mo ang Puwersa Fam galing Manila, lumuwas pa sila ng Santa Cruz, Laguna para Siyempre, lang magbigay partner, suporta. ganyan ka namin kamahal. Ang Maraming aming salamat. Kaya love ko president rin and kayo. creator ng Puwersa, di ba? Yes. Hindi tayo papayag na wala ang Puwersa family for that to support you. Thank you so Yes. much. At marami pa kaming event na pupuntahan. Kaya kung gusto nyong ma-feature ang inyong mga event, comment down below. I-message nyo lang kami para puntahan namin kayo. At syempre, kung meron kayong mga instructors at mga coaches na gusto nyo rin ma-feature sa bawat segment dito sa It's Your New Choice, sabihan nyo lang po kami. I-message nyo lang po. Right. Pupuntahan namin kayo. Pupuntahan namin kayo. At of course, this Saturday, makikita nyo ang Puwersa family sa birthday bash ng aming PX Nash. Yes, sa Las Piñas po ito sa Las gaganapin. Piñas. So, 8 a.m. 8 a.m. Paranaque pala. Paranaque, ayan. Kadikit yun eh, kadikit. So kung gusto po niyong manood at makasama ang Puwersa family, i-check nyo lang po yan at kayo'y aming makakasama for that day. So Yes. ano pa, partner? Talaga, hinihintay na natin ang ating last segment. Yes, syempre. Okay. So everyone, come on, let's join with us. Magtuturo lang tayo ng dance step of the day. Ito po, yan. Dance step of the day. Ang ituturo natin, syempre, yung gagamitin ng mga sasali sa Yugyugan na dance challenge. Okay? So, bibigay lang natin ng ilang step. Ayan, sama natin si Doc Yuzel, ang ating dance doctor. Ayan. So, Doc Huge. Ayan. Huge talaga, oh. Okay, so let's do it. 4 na beses. This one, 1, balik. 4 times. Kaliwat kanan. Yan, 4 times. And then let's jump 4 times. 1, 2, 3, 4. And let's do the retro. 1, 2, 3, 4. Alright. So, ito yung chorus ng Yugyugan na. Okay? So, repeat lang natin ang isang mabilis and we will do it with the music. Watch it, ah. Let's go. And 1, 2, 3, 4. Let's jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, let's try it with the music. Let's go. Ready? Let's go.
Okay, so mga kayugyugan, yan lang po ang gagayahin nyo at makikita nyo rin siya sa Pwersa Fitness page. Yes, partner. Yan. So lahat po ng mga nandyan na gusto sumali sa ating Yugyugan Challenge, ano pang hinihintay ninyo? Register na! Yes, register na! At At- sa February 7 na ang first ayunin Yes, natin dyan. February 7 ang una po nating labanan para sa mga Yugyugan na Dance Challenge. Yes. At eto na ang inyong bagong show na laging aabangan dito sa Euro TV tuwing Wednesday night, 5 to 6 p.m. Ito na, at ang Is Your New Choice!